Ako po si Sir Erlin Tabon, broken family po kami mga kapatid. Yung aking mahal na talagang pinapatakas nila ng mga ano ko, ng mga tiyahin ko, ng mga kapatid ng father side namin mga kapatid. Kasi nga bagamat ang aking ama ay mabait man, may bisyo po kasing mga ano, naglalasing po. 'Pag once pa na nakainom siya, grabe po yung nananakit po, talagang nasasaktan po yung aking mahal na ina, aming mahal na ina. So, nung time na po mga kapatid na talagang ilang paulit-ulit na po, ayun, tinatakas po siya ng mga tiyahin namin dito sa ano, sa Maynila. So, naiwan kami, kanya-kanya lang kaming buhay doon mga kapatid. 1 year old pa lang po ako no'n mga kapatid nung iniwan mula po nang iniwan ako ng aking mahal na ina. 4 po kami, bunso po ako sa magkakapatid. So, lahat po kami hiwa-hiwalay, kanya-kanyang nag-ampon sa amin mga tiyahin po. So, ako po yung nag-ampon po sa akin yung aking tiyahin po, kapatid po ng aking ama. So, wala po kasi silang ano, anak na babae. So, ako po yung ano, anak nilang babae mga kapatid. Napakahirap po talaga ng kalagayan po kasi ang hirap po talaga pagkahiwa-hiwalay kayo mga kapatid 'no. Hirap nung makikisama ka, yung ano ko po talaga dun talagang napakahirap din po kahit sabihin na tuloy na lang akong anak, pero siyempre iba pa talaga yung tunay na ina, na tunay na magulang na kasama mo mga kapatid. Nung nakating na po kami dito, ang aking mahal na ina mga kapatid, kinuha na po kami, kinuha na po niya ako, dito na po ako nag-aral. Nakilala ko po ang ating mahal pong Jesus since I was, grade 2 po mga kapatid, 8 years old pa po ako ng mga kapatid. Na yung mga lolo ko po, mga lola ko po, tagang matagal na po silang ano, may mga Bible na po sila, yung mga lumang Bible. Protestante sila po mga kapatid dati. So, ang aking pong mahal na ina, ano, nakakatin din po doon pa sa probinsya. Noong time na yun, doon una kami nakilala, doon kami na worship ng worship. Lumago yung aming ano doon, pananampalataya. Bagamat iba pang bautismo ng mga kapatid, pero nung nabautismohan po talaga kami dito ng kapatid sa In Jesus' Name, year 1996 po mga kapatid. Nung nagkasakit po ako mga kapatid, mga kapatid na taga pong kahit po ano pong prayer, ang tita ko, ang mga auntie ko, ang uncle ko, mga prayer warriors po mga kapatid. Tapos kahit ano pong lehans nila sa akin, hindi po taga rin ako. Lahat po kasi mga pastor doon, lahat sila nililehans nila ako, lahat sila ni ano. Wala na po talaga silang ano, kahit saan po na ako dinala po na ako. Kuwak doctors po mga kapatid. Andun po kung ano pong hirap po na naranasan ko ng mga kapatid. Naranasan ko na sigarilyo, pinapaso-paso nila yung katawan ko. Kahabagan ng mga Panginoon, yung best friend po ng aking mother na si Chalinda. Nung nalaman niya na nagkasakit po ako mga kapatid, pumunta siya sa bahay. Nung unang tingin ko pa lang kita sa kanya mga kapatid, bagamat ang takit ko po taga ng mga kapatid, ano daw, typhoid fever mga kapatid. Kasi yun po nangyari mga kapatid. Nag-work po ako, working student po mga kapatid. Gabi-gabi po mga kapatid, pagsapit ng ano, ang taas-taas ng lagnat ko, ang taas-taas talaga. Pero di ko po yan iniinda, di ko po yan sinasabi sa kanila mga kapatid. Tapos kahit sa aking mahalan hindi ko sinasabi. 'Pag madaling araw na po humuhupa na siya, pero araw-araw ko rin siya nililigo kasi araw-araw ko maalis, eh. Tapos hanggang nakaabot na po ng 1 month po mga kapatid, mabisita po ako sa trabaho ko tapos yun nagpa-check-up ako, tuloy-tuloy na po yun, 'di na po ako nakapasok dun na nagkasakit na nga ako mga kapatid. Tapos yung mga kapatid yung time na yun na yung best friend ng mother ko na pumunta nga po, ang tingin ko po talaga sa kanya mga kapatid talagang parang anghel na nakaputi po talaga mga kapatid, sa kanya lang po pala ako lumalapit. Sa aking mahal na ina po talagang 'di pa ako lumalapit, parang siya po yung number 1 enemy ko po mga kapatid. Umiiyak na nga daw po aking mother kasi talagang inilalabanan ko po siya. Yung galit ko po talaga na dala-dala ko mula ang pagkabata nung time na yun talagang galit ko ibinuhos ko po sa kanya na nandun na ang labas talaga daw po lagi ng aking labi, "Galit ako kay nanay, galit ako kay nanay." Yun po lagi ko nilalabas sa aking mga labi. Friday night po yun sa Conetas dun po yung mga kapatid. After na gawain po, madaling araw, yun na nilagay po sa nasa baptismal po mga kapatid. Yun, alam niyo po mga kapatid mula nung pagka-baptismo po sa akin mga kapatid at nung pag-ahon po talaga sa ano, sa tubig mga kapatid, para nung pag-ahon po mga kapatid, para po yung isip ko po talaga mga kapatid talagang lumiwanag, para ang dami po talagang lumabas sa akin mga kapatid, nagtalsikan sila mga kapatid. Kumbaga parang pulutong po yung mga kapatid na umano sa aking mga espiritu mga kapatid. Purihin ating mahal Panginoon mula po ngayon mga kapatid, talagang complete healing po ako mga kapatid. Maraming salamat po sa kagalingan kasi nung mabautismo na ako, wala na po talagang ano yung ano ko laman po, parang nag-umpisa po talaga ako sa ano, sa umpisa. Bagamat nag-aaral ako ng Bible, bukas ng Bible, tapos alam mo mga kapatid, wala akong maisip, wala akong ano, alam po mga kapatid yung uncle ko,
gabi po yun, eh. Kasi talagang prayer warriors po talaga siya, talagang grabe po talaga akong mag-pray po mga kapatid. Tapos yung uncle ko po habang nagpi-pray po mga kapatid, isa pong liwanag na nag-flash po sa kanya habang siya nagpi-pray, nagkapikit mga kapatid. At ang tagapagtinig ng mga mula sa langit sabi, times po tinawag ang aking pangalan mga kapatid. Erling Tabon telephone number, Erling Tabon. Tinanong niya boss niya, "Pag ikaw ba yan, ano, saan matatagpuan?" Nag-flash po Jeremiah reverse 3 po mga kapatid. Tumakbo sa akin ang uncle ko, sabi niya sa akin, "Buksan mo Jeremiah reverse 3." Nung binuksan ko po talaga pag isang buklat ko lang po talaga dumampa talaga ang mata ko doon at talagang nagliwanag talaga na doon po nabasa ko lahat, maliwanag na sabi doon, "Call unto me and I will answer thee and shew thee great and mighty things which thou knowest not." Yun po talaga pinakaunang verse na ibinigay sa akin ng mga pinaalala sa akin ng mahal na pinamula noon mga kapatid. Grabe po talaga po mga Tagalog 'to pinakita sa akin mga himala, mga tanda, mga miracles po mga kapatid, hallelujah. Hanggang sa mga oras na 'to mga kapatid, praise the Lord. Naka-attend ako dito nung since 2024 po, tapos hanggang ngayon. At patuloy niya po akong ginagamit sa kanyang banal na ubasan mga kapatid, sa kanyang banal na gawain mga kapatid. Gusto ko sa church sa church ako kasi masaya sa church, eh. Kasama mga kapatiran, tapos magsama-sama 'yan kumakain nga. Yung uri ko po ng siyempre po broken family po kami. Hindi po kami minsan hindi po kami nagkakasama-sama ng buo. Minsan may nagkakasama kami 2, 3, pero hindi talaga minsan sa'kin mulat ng aking mata talaga hindi kami nagkabuo-buo po talaga. Sa ngayon, masaya na rin kasi hindi kagaya ng dati. Noon tumatanggap ako ng ng regalo, pero ngayon mula nung lumaki na tapos nagkatrabaho, masaya ako yung mamigay naman din. Hindi kagaya na tanggap naman, ngayon marunong magbigay naman din, dun ako masaya. Kahit na hindi ako makatanggap ng basta yung masaya akong mamigay ba tapos yun nga magsama-sama, masaya makapatiran. Thanks God kung may blessing.